Amen. Isang mapagpalang umaga po muli sa ating lahat. Ang lahat po ba ay na-bless sa ating mga Glory to God. So, praise God. Salamat po sa Panginoon dahil minsan naman po nais ng Panginoong Diyos na tayo ay pahayagan mga bagay na nais niyang ibigay sa atin sa umagang ito. Mga bagong bagay, ano po? This 2025. Sino po ba yung gustong makaranas ng mga bagong bagay sa taong ito, 2025? Amen. Ay, isang buwan na po tayo, no? So, February na. Para sa leg. Para sa leg. Yung marinig. Hindi ka marinig. Can I like this? Hello. Amen, praise God. So, yan po, no? Mga bagong bagay na nais po na ituro ng Panginoon. At nakita naman po natin yung last nating tema, ito pong last Friday, kung saan ay ating pong anniversary. Ang sabi po dyan ay the pulling down of the stronghold. Ano po? So kaya ito po yung ating talagang pinopokus, tina-target na lahat ng mga stronghold na ito ay maputol, mawala, matapyas, ano po, at isuko natin lahat sa Panginoon. Dahil sa ating po sarili, hindi natin talaga kaya. Yung pagkapit sa atin, pangalipin sa atin ng diablo. Amen po ba? Sa ating sarili, wala tayong magagawa, lalo na kung hiwalay tayo sa Panginoon. Kaya, lalo na po kung yan, napakatagal na talagang stronghold po ito. Kaya dapat ito ay i-deal natin sa ating Panginoong Diyos. So, kapag nangyari yun, pag nagkagayon na ito ay i-dinil natin sa Lord, isinuko natin sa Panginoong Diyos, at siya mismo yung tatanggal nito, yung tatapyas nito, magdudurog ng lahat ng mga plano gawa ng diablo sa ating bawat buhay. Amen po ba? Amen. Amen. So yun po yun yung nais ng Panginoong Diyos, na maranasan natin yung mga bagong bagay this 2025. Ayan, 2025, new things to come. So, dapat meron po tayong inaasahan, mag-i-expect po tayo ng mga bagong bagay. Kung dati ay lagi kang galit sa mundo, lagi kang galit sa sarili mo, ano po, o sa kapwa mo, sa asawa mo, mayroong bagay na darating. Magkakaroon ka ng pag-ibig. Ano po? Ano ganito ba yun? Parang hindi ko yata alam ganito. Ano pa? Kasi talaga pasara dali. Ganito, simple na lang. Simple. Amen, praise God. So, mga bagong bagay, kapag nasa ating puso, yung ini-impart, ano po, ibinigay ng Panginoong Diyos na pag-ibig sa atin. Dahil siya mismo yung unang nagmahal sa atin. Kaya naman, nung naranasan natin, gusto rin natin i-share. Pero wag nating i-share nga yung galit, yung inis, yung mga bagay na hindi maganda. Bagkus ay pag-ibig po ang lagi nating i-share. Amen? So, kagabi nag-uusap kami ng core ay yun, napagdaanan din po, nabanggit yung ganong pag-ibig. Kasi napakahalaga po, bilang tayo po ay mga leader, ay dapat makita po sa akin yung pagmamahal. Amen po ba? Amen. So kaya dapat kayo bro, maging mga leader na kayo kasi para makita yung pagmamahal sa inyo. Amen. Kahit naman hindi po kayo leader talaga. Doon po nag-uumpisa yun. Mahal kami pa. Mapagmahal, alam ko si Abilong mapagmahal ito eh. Si Ram. Si Rama. Amen, praise God. Love everyone, Ram ha. Paris ko lang. Ayan, pulling down of stronghold. So meron akong dalawang bagay na nilagay dyan eh. Usually ito po yung nakikita natin na di-discern at saka yung pride. Ano po? So pride. So
Nais ng Panginoong Diyos kung ano man yung mga meron na hindi ka kaaya o hindi ka lugod-lugod sa ating buhay. Ito man ay pride, ito man ay lust in the flesh or lust in the mind or anything na hindi ayon sa kalooban ng Panginoong Diyos ay i-deal na po natin sa Lord. Alisin na natin, ipakuha po natin. Para makakita po tayo ng mga bagong bagay. Kasi once na yung lahat ng mga stronghold na yan ay nawala po sa ating buhay, isang magandang bukang liwayway, isang bagong magandang umaga yung ating masisilayan. Amen? May ngiti sa labi at wala na yung mga problema. Hello? So yun po yung nais ng Panginoong Diyos. Diba? So ayan. Kaya ang unahin natin para hindi tayo lagi parang isang bakol yung ating mga mukha. Kumbaga talagang nandun nakasimangot ka palagi. Ano? So, tanggalin po natin itong mga stronghold na yan sa ating buhay. At sundin po natin ang Lord. Amen? So, what is the new thing God wants to show us? So, why? We need to see the new things. And how? Paano nga po ba? At yun po yung ating hukayin, dudukalin, hahalungkatin sa umagang ito. Kung paano tayo makakita ng mga bagong bagay para sa Panginoon. Yun nga po, yung isang clue, ay ipatanggal po natin yung stronghold na yan. Meron po ba kaya kayong naalala na stronghold? Na ito yung magiging hadlang po sa ating buhay. Marahil yung galit mo, yung ugali mo muna para kang tigre, na hindi ka nakaka-bless. Ipatanggal muna po yan. Yan yung mga stronghold. Kasi ang nais ng Lord, maging pagpapala tayo sa lahat ng ating mga kasama, makatawpang palad, makakausap. Pero kung tayo ay palapit pa lang ay parang si Ida, o yun si Angas. Kapag iba yung hawak mo, humanda ka at may tama ka agad. Ganon si Angas. Kaya marami akong tusok ng kanyang kamay dito, pati yung kanyang ipin. So, nawa hindi po tayo katulad nung parang leon, ang mga tungal, bagkos, ay meron po tayong pagmamahal sa ating kapwa, sa ating mga kapatiran. Kasi kung tayo yung naging dahilan ng pagkatisod ng mga baguhan, okay, ganito naman talaga yung ugali ko kasi ganyan ako taga Mindoro ako O Bisogol. Bisayang Bicol, Bisogol ako Ganito talaga yung ugali ko Pero sabi nga, di ba, 2 Corinthians 5:17, ang nakipag-isa sa Panginoong Yesus ay isa ng bagong nilalang. Wala na yung kanyang dating pagkatao. Siya'y binago ng ganap. Behold, all things are becoming new. So kaya, panghawakan po natin yung salita, hindi yung porky ikaw ay Ilocano ka, ganun ka na Hindi po yun. Lahat po kaya ay kayang baguhin ng Panginoong Diyos. Sige po, tayo ay mag-pray muna. Hallelujah. Oh, glory to the living God. Ama, sa pangalan po ng Panginoong Yesus, kami po'y muli nagpapasalamat sa umagang ito na minsan na naman, Panginoon, kami ay dinako mo sa lugar nito, Panginoon, para sama-sama po kami na magpasalamat sa iyong mga kabutihang ginawa po sa aming bawat buhay. At alam po namin naman na mayroon ka na naman pong ituturo, kaya Lord, patuloy niyo pong buksan ang aming bawat puso't mga kaisipan, ang aming spiritual na pangunawa upang higit po namin maunawaan yung mga bagay na nais po niyong ituro sa amin sa umagang ito. Kaya Lord, continue guide us din po, Lord, by your Holy Spirit. In the mighty name of Jesus. Lord, ikaw po yung maluwalhati, madakila, maparangalan sa aming bawat buhay. At kami po yung makakita ng mga bagong bagay, Lord, sa simula, sa oras nito, sa taong ito, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan. Sabi po dyan, so God will do wonder. God will do wonder po, ito yung isang bagay po na nais po ng Panginoong Diyos.
kung nais po natin makakita ng mga bagong bagay at yung mga kahima-himalang bagay na talagang miracles and wonders will follow us. So ito po yung unang susi. Sabi po dyan sa Joshua, and Joshua said unto the people, sanctify yourself for tomorrow the Lord will do wonders among you. So, kaya sa oras na ito, sa umagang ito, sa araw nito, ay ini-encourage ko po kayo, hinahamon na ayusin po natin yung ating mga buhay. Ayusin po natin yung ating mga sarili, yung ating mga karakter, yung ating mga attitude. Ipalinis po natin lahat ito sa Panginoon. Amen? Kung paano tayo po ay naglilinis ng ating mga damit, ng ating mukha, ng panlabas, naghihilamos, nagpapaganda. So gayon din po yung kaloob-looban ay dapat po nating ipalinis sa ating Panginoong Diyos para maranasan po natin yung himala ng Panginoong Diyos. Amen? Kasi ito yung tagpo na ito, yung sina Joshua ay patawid po ng ilog ng Jordan. Para bigyan ko lang po kayo ng isang background ng history po ni Joshua. Nung sila po ay patawid ng ilog ng Jordan, madaling araw pa lang, gising na sila alas 3 ng umaga, at ipinahanda na po yung lahat ng mga Israelita at binigyan sila ng instruction ayon doon sa bilin ng Panginoong Diyos na kayo ay tatawid na, kaya yun nga, kinabukasan bago pa yun mangyari, kahapon ay nangusap na yung Lord na ito po yun yung sinasabi niya na dahil bukas ay papakita niya yung mga bagay na mga himalang bagay sa atin. Kaya yun, ang nais po niya ay ipa-sanctified. Ma-sanctified po yung ating bawat buhay. So, ibig sabihin, nandun po yung katuwiran ng Panginoong Diyos sa ating buhay, sa ating mga karakter, sa ating pananalita. Nandun po yung katuwiran at kabanalan. Magpinsan po yun, kabanalan, katuwiran ng Diyos. So kasi kung matuwid ka, ibig sabihin, nandun po yung sumusunod na po doon yung kabanalan ng Panginoon. Dahil nga ang Diyos ay banal, lahat ng mga lumalapit sa Kanya ay dapat naroon makita yung kabanalan. Kasi once na nanlilimahid ka sa kasalanan, hindi mo makikita ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi mo kahit na yung presensya ng Panginoon ay hindi mo mararanasan. Kaya yun po, pinahanda ng Panginoong Diyos. Sinabi kay Joshua, ipalinis mo yung kanilang bawat buhay, yung kanilang mga puso, yung kanilang sarili. At dahil siyempre, pati na yung kalabas-labasan hanggang sapatos nila, pantalon, mga suot nila ay pinapalinis na ng Panginoong Diyos. Amen? So yan po, paghahanda. Isang klase ng paghahanda para tayo po ay maging ready. Kaya nung sila po ay tumawid doon sa ilog ng Jordan, talagang nangyari yung mga himalang bagay na huminto, yung pagdaloy ng tubig. Ano po, at ito ay nag-hit hanggang sa tumaas yung tubig. Pero yun po, yun parang may salamin na nakaharang, na hindi tumutuloy yung at yung pagdaloy doon ng tubig sa tuloy-tuloy na hanggang sa na-dry at lumakad po sila. Yun yung mga himalang naranasan po ng mga Israelita. Amen? Ayan. How can we experience new things? Ano nga po ba? We will experience this if we are with Him always. So, kasi kung wala ka naman doon sa presensya niya, wala ka sa kanyang premises, paano ka mag-expect, di ba? So, dapat lumalapit tayo sa Panginoon. Ayan. So, alam po natin na ang Diyos ay banal, kaya dapat talaga na naroon sa ating buhay yung kabanalan. Pastor, tao lang ako tao lang kami, paano ako magiging banal? Paano nga ba? Kasi, nung tinanggap po natin ang Panginoong Hesus,
yung pong si Jesus na yung sinuot natin, siya yung nakikita ng Panginoong Diyos sa ating buhay. Kaya yung katuwiran ng Panginoong Isus at yung kapanalan ni Jesus, yung nakikita sa atin. Kaya yung po ay tayuan natin, pangalagaan natin, na huwag na tayong humawak sa mga bagay na marumi. Huwag na tayong gumawa ng mga bagay na marumi. Huwag na tayong magsalita ng mga bagay na karnal. Ano po? Yun yung nagpaparumi sa atin. Amen? So yun po. Ipalinis po natin ang ating sarili at pabanalin. Amen. So praise God. Sinabi ni Joshua sa mga tao, linisin ninyo ang inyong mga sarili sapagkat bukas ay masasaksihan ninyo ang himalang gagawin ni Yahweh. Ayan. So He commanded us to clean ourselves inside and outside. Di mo ba na-explain ko ng mabuti kanina? So, physically, spiritually. So, yun po yung nais ng Panginoong Diyos, na tayo ay maging malinis, physical and spiritual. Dahil kapag nagkagayon, sinunod po natin, yung naririnig po natin ngayon, hindi lang po tayo basta nakikinig kay pastor. Si pastor lang naman yan, okay lang. Pero ito po ay salita ng Diyos. Yung binubulalas ng aking mga labi. Huwag po ninyong isipin na ako ay kabiruan nyo lang o kaibigan nyo lang, kasama nyo lang sa trabaho. Pero yung salita po na aking dinadala ngayon ay mula sa ating Panginoon Diyos. Direkta mula sa puso ng Panginoon. Kaya kung tayo po ay nangusap sa atin ang banal na Espiritu sa oras nito, ay gawin na po natin. Ipalinis po natin ang ating bawat buhay. Inside and outside. Ano po? Dahil pag nagkagayon, He will do wonders among us. Ayan. Yun po yung binasa ni Sister kanina? Sister Risa. Sabi dito, wherefore, wherefore come out among them, and be ye separate, says the Lord, and touch not the unclean thing, and I will receive you. So, doon po tingnan natin, di ba? Kung makikita natin doon na kapag hinintuan nyo yung paghawak doon sa mga maruming bagay, ibig sabihin paghawak o yung hindi nyo na ginagawa yung mga ganung bagay, ay sabi niya ay tatanggapin ko kayo. Biruin niyo po yun. Tayo yung tanggap ng tanggap sa Panginoon Isus, tayo pala hindi pa tinatanggap. Hello? Nakita po nyo, naunawaan nyo? Napakalina po niya, no? Wherefore come out from among them, and be separate, says the Lord, and touch not the unclean thing, and I will receive you. Doon pa lang tayo tatanggapin. Pero kung yung nanlilimahid ka pa rin at talagang gusto mo laging lumalangoy doon sa lusak ng pagkakasala, paano ka tatanggapin ng Panginoon? Napakalinaw po na sinabi dito. Says the Lord, and touch not the unclean thing, and I will receive you. Receive you as what? Mga anak, siya yung ating tatay. Pero paano magkakagayan kung hindi mo pa rin sinusuko yung mga bagay na talagang nakagawian mo na, hobby mo na. Dahil masaya ka dyan kapag ginagawa mo yan. Kahit na alam mong labag sa kalooban ng Diyos, nagkakasala ka, ay masaya naman ako dito, pastor eh. Pero hanggang kailan? So sandaling kasiyahan, sandaling kagalakan, pero at the end, hindi mo alam kamatayan, ano po? Either spiritual o physical na kamatayan. Kaya, sinasabi po dyan, wherefore come out among them. So kung doon sa grupo na yun ay ganun yung kanilang mga nakasanayan, umalis ka na ron. O kung doon ka galing dati, at ganun yung mga ugali mo doon sa grupo na yun, yung ugali mo doon, huwag mo nang dalhin dito sa
sa group ng ating Christianity. Di ba? Sikapin mo yung the best na magagawa mo para ma-adjust. Kung hindi mo kaya talaga, sabihin mo, Lord, baguhin mo nga yung ganito kong mga karakter. Alisin mo nga po yung ganito kasi gusto ko ma-bless ang bawat isa. Ma-bless doon sa lahat ng aking sasabihin, sa lahat ng aking mga aksyon. Alisin mo nga po, Lord God. Yung puso ko po ay lagyan mo palagi ng pagmamahal. Hello? Yun po yung nais ng Panginoong Diyos. Kasi siya po, talagang matindi yung pagmamahal ng Panginoong Diyos sa atin. Kahit na yung kaisa-isa niyang anak ay binigay sa atin para tayo ay matubos, ma-redeem sa ating mga pagkakasala. Yan po. Kaya sabi niya, lumayo kayo sa kanila. And be ye separate, and be ye separate, says the Lord. And touch not the unclean thing, and I will receive you. And, sabi doon sa 18, will be a father unto you, and ye shall be my son and daughters. Ayun po, doon pa lang. Kapag nagkagayon na talagang sinuko ninyo yung lahat ng mga bagay, ng mga karumaldumal, yung mga unclean things na dati nating nakagawian, na ginagawa, doon pa lamang po natin siya. Doon pa lamang tayo tatanggapin. I will receive you, sabi niya. Eh, di ba sabi, Pastor, na-receive na namin si Jesus nung pinag-pray mo nga kami. Panginoon, tinatanggap kita sa aking puso, sa aking buhay bilang aking Panginoon. Di po ba? So, meron po pala isa pa ditong requirements para hindi lang tayo yung tumanggap sa kay Jesus, kundi yung pong mismo ang Panginoong Diyos ay tatanggap sa atin kapag nilayuan natin yung mga bagay na hindi makakalugod-lugod sa Kanya. And I will be a father unto you. Amen? So, next. Lumakad na kasama ang Diyos. Amen. So, marami tayong mga bagay na mga plano, mga ginagawa, at gusto natin, sarili lang natin po yung ating ginagawa. Sarili lang natin. Yung gusto natin na sundin. At kasi wala naman tayong kasama. Wala tayong business, kumbaga business partner, hindi natin siya sinasangguni. Pero kung ang partner natin ay ang Panginoong Diyos, dahil kasama natin lagi ang Panginoon, so yun, talagang, Lord, dito ba ako pupunta? Lord, gagawin ko ba ito? Diba? So kasi pag tinanong natin palagi ang Panginoong Diyos, tama po yung ating, magiging tama po yung ating lakad, yung ating motibo ay tatama ng Panginoong Diyos. Kagaya po yan sa si Enoch, talagang siya ay namuhay na kasama niya ang Panginoong Diyos. Lumakad siya nung siya po ay nabubuhay pa. Actually, siya ay hindi nakaranas ng kamatayan po. And Enoch walked with God after he begot Methuselah 300 years and begot sons and daughters also. So yun po, ang haba ng mga edad ng tao ng time na yun, Guerrero po, si Methuselah, ito ay 969, pinakamatandang recorded na nilikha ng Panginoong Diyos na tao. 969 years old bago siya namatay. So ano po? At yun po yung anak ni Enoch. So yun po at nakita po natin yung binibigyan din dito ng highlight, yung si Enoch na talagang namuhay siya na kasama niya ang Panginoon. Ayan po, kaya sabi ko, di ba, hindi siya nakaranas ng kamatayan dahil yun po kasama niya ang Panginoong Diyos. Was translated that he should not see it, and he was not found because God had translated him. Or before his translation, he had this testimony that he pleased God. So, paano po natin mapiplease ang Panginoon? Hello? Sinisika po ba natin o ginagawa natin na ma-please po natin ang Panginoong Diyos? O we are
man's pleasure? Man's pleasure po ba tayo o God's pleasure tayo? Hello? Ano po yung mas maganda? God's pleasure o man's pleasure? So, kailangan ano po natin ang Panginoong Diyos, ma-please po natin ang Panginoong Diyos. At yun po ay kung susundin natin yung kalooban niya. Kung tayo ay lalapit na nandun yung katuwiran, kabanalan sa ating bawat buhay. At mangyayari po yun kung ano, balikan po natin yung stronghold na nasa ating buhay na matagal na hindi natatanggal ay ipapaalis natin sa Lord. Sa ating sarili, hindi po natin yung kaya. Kaya anuman yung mga stronghold na meron po tayo, ay patanggal na po natin yan. Para tayo maging pagpapala sa marami. Sa ating pamilya, sa ating iglesia. Ayan. At yun po. Tayo po ba, how we walk? Paano po tayo lumalakad? Lumalakad po ba tayo? Kasama natin lagi si Brad Daniel. O kasi siyempre siya may sasakyan. Kaya lumalakad tayo. O lumalakad kayo, kasama niyo ako lagi. Sino yung tinatransport ko dyan? So yun, si Pastor. Lumalakad kayo, kasama niyo lagi si Pastor. Pastor Roger. Hello, Pastor! Ayan. So, ibig sabihin, ang the best na kasama natin, yung Panginoong Diyos. Sabi ni Pastor, tumuro siya sa taas eh. Bagamat kailangan talaga tayo, bawat isa, na magtulungan, maghatiran, ano. Nandun po yung service at your service. Dahil po para sa Panginoon yung servisyo na yun. Amen? Lumalakad ba tayo na kasama natin ang Panginoong Diyos, mga kapatid? Yun po yung nais ng Panginoon. Parang mahina. Lumalakad po ba tayo kasama ng Diyos? Amen. Amen. Praise God. So narinig po na yan ni Lord. So, at pangatlo ay dapat lagi tayong nakikipag-usap sa Panginoon. Ito po yung napakagandang bagay na dapat po natin gawin. Kaya ang lahat po ay ini-encourage ko. Kagaya ni Diyos na lagi siya nakikipag-usap sa Diyos. Ay yun po, yung isa nating ginagawa na binigay ng Panginoong Diyos. Ibinabaan niya po sa atin. At kahit saan church, ginagamit po yun. Inilalatag po na sa atin na ito'y gawin natin. Salamat si Sister Maris ay kasama na namin doon. So, yung pagdidibosyon po ay isang pakipag-usap sa ating Panginoong Diyos. Alam niyo po ba yan? Hello? Yung pong pakikipag-usap, yung devotion ay isang pakikipag-usap sa Panginoon. Kasi bukod sa binabasa mo yung mga message, mga love letter ng Lord, ay nagpipray ka rin para sa Kanya para maunawaan mo yung love letter niya. Ito po, yung love letter ng Panginoong Diyos sa atin. Kung yung asawa natin o yung boyfriend o girlfriend natin dati, talagang nakabox pa yun at balot na balot. At minsan binubuklat mo pag Valentine Day, ito pala yung sulat ng asawa ko. Ito pala yung sulat ng boyfriend ko. Di ba? So, talagang inaalala mo lagi, tapos ang bango naman ng boyfriend na ginamit niya. Stationary po. So, hindi lang ang sumulat dito, yung Holy Spirit eh. Yung ano? Hello? Kaya ito ay napakatamis ng salita ng Panginoon. Alam niyo po ba yun? Mas matamis masusulat ng ating mga asawa. Hello? Mas matamis pa. Ano po? Sinisigurado ko po sa inyo. Ang sulat ng Panginoong Diyos sa atin, love letter nito ay mas matamis doon sa sulat ng ating mga boyfriend, girlfriend. Kasi minsan yung pangako ng boyfriend mo, bibigyan kita ng mga bituin. Isa-isa kung susungkitin ng mga bituin sa langit at ibibigay sa'yo. Yung pala, nung 1 year na kayo. Sister, ba't may tingin dito mo? Ano nangyari? Nasubsub lang ako doon sa ano? Yung pala, nakakita na ng bituin. Binigay na yung isa. Bumaba na. So, kaya hindi siya matamis masyado, ano? Sa umpisa lang pag binabasa, pero
pagka nandun na sila sa isang bubong, medyo mapait-pait na. Di ba? Pero yung sulat ng Panginoong Diyos, habang ninanamnam natin, pinapalalim, dinadigest, kumbaga parang kumakain ka ng pizza, at tinitikman mo kung ano yung mga lasa na naroon, hinihimay-himay mo kung ano yung lasa doon. Oh, mayroong bawang, oh, may peri, sarap, may ketchup. So, ganun po, pag ating talagang hinimay-himay po sa ating pagdidevotion, ang salita ng Panginoon, napakatamis, napakasarap. Dahil nandiyan po yung mga pangako ng Panginoon sa atin. Amen. Amen? Kaya, ini-encourage ko po yung bawat sa mag-devotion na po tayo. Hello? Nawa, pagkatapos ng mensahe nito ay madagdagan ng kahit 5 na magdi-devotion pa, ano? Ayan. Si Joy Pass ang nag-devotion na yan. Kasi wala siya sa Ay. buo. Hindi ko ma-add siya pass. Ay, hindi ma-add si ad ko. Meron kaming devotion. Praise God, salamat sa Panginoon. Meron na May ulit. devotion ng May dalawa. devotion kami. Kami tatlo. Thanks God. So, salamat sa Panginoon. And the Lord said unto Joshua, This day I will begin to magnify thee in the sight of all Israel, that ye may know that as I was with Moses, so I will be with thee. So, kumbaga pinangakuan niya si Joshua na kung ano yung mga naranasan ni Moises nung siya yung leader, siya yung nauna sa aking bayang Israel, ay mas ipaparanas ko rin yung mga naranasan ni Moises. Kaya yun po talagang inangkin niyo ni Joshua, kaya talagang sabi niya magpakatatag ka and be not dismayed. Ano sabi niya? Huwag kang magulumihanan o huwag kang mag-alala dahil ako'y kasama mo kahit saan ka man magpunta. Kung ginawa ko yung kay Moises na siya ay pinahati ko yung dagat na pula, ikaw ay papahatiin ko yung hindi naman sa yung tungkod, kundi yung Ark of the Covenant nilagay doon. Kaya huminto. So, ibig sabihin, same logic na talagang yung tubig, tuyo yung nilakaran ng mga Israelites. Di po ba? So, isa yun na sabi niya, tomorrow, I will show you wonders. Yung mga bagay na mga himala. Kaya nung marahil may mga ibang lahi na nakakita doon sa, bakit meron tumataas na parang kristal? Dahil napakataas, biruin mo kung 1,000,000 yung tatawid ng mga Israelita, gaano katagal yun. Kaya yung tubig na naghihip, pataas ang pataas, pero hindi siya dumadaloy dahil pinahinto ng Panginoong Diyos. At sila ay nakakuha pa ng 12 bato doon. Dinala nila doon sa next day na kanilang pinuntahan na nilagay nila doon para isang alaala doon sa mga magiging kapwa-puhan ng mga Israelita. Makita, ano ba itong mga batong ito? Sabihin niyo sa kanila, ito yung kinuha doon sa ilog ng Jordan ng pinahinto yung pagdali ng tubig. So, kaya ayun, praise God dahil yung mga himalang bagay ay mangyayari din sa atin kung tayo sa oras na ito, so umagang ito, umaga pa ba? 11:30. Kung sa umagang ito ay ipapalinis natin yung ating mga sarili. Total, yung mga damit nyo naman, bagong laban na yan eh. Mga malilinis na. Kulang na lang yung sa loob. Hello? Ready po ba tayo magpalinis sa ating kaloob-looban? Amen. So yan po yung nais ng Panginoon. Next. And it came to pass when the people were clean passed over Jordan, that the Lord speak unto Joshua, saying, Take you 12 men. Ito na po yun yung sinasabi ko, ano? Yan. So, kaya sabi po, always talk to God in our devotion. In our devotion, so how we talk to God? Grammar. So, in our devotion,
We can talk to God. So yun po. Bali, sa pamagitan po ng ating pagdi-devotion ay makakapag lagi tayo kasi araw-araw po yan. Bagamat ako, lagi lang ako nakikinig, pero yung minsan pagsusulat ko dahil na busy, hindi lang po ako minsan nakakagawa, pero minsan ina-update ko po. Pinopost ko rin yung iba kong mga na-devotional. Ayan, next. Sino po yung gusto pang mag-devotion? Taas ang kamay. Hello? Pastor? Amen, praise God. Doon sa Bethel, in-encourage ko na yun sa mga taga-Bethel na sila ay mag-devotion din. So yan po, kung meron kayong mga tanong mamaya, para kung paano yung pag-devotion, ay yung hindi pa nila alam, magkakaroon po tayo ng orientation para mag-materialize yung ating patuloy na pakikipag-usap sa ating Panginoong Diyos. So, ayan. New things to come in our way. Remember ye not the former things, neither consider the things of old. So, kaya, kung yung mga bagay na pangit, na nagiging dahilan ng ating pagkakasala sa Diyos, na tayo ay parang nananatili nakapit sa stronghold na yun, ay huwag na nating alalahanin. Remember not the former things, neither consider the things of old. So yung mga bagay na naging sanhi dahil kaya tayo napalayo sa Diyos, yung mga bagay na naging dahilan kaya tayo ay nalubog sa lusak ng pagkakasala, huwag na po nating alalahanin. Sabi po diyan, behold, I will do a new things. Now, it shall spring forth. Shall ye not know it? I will even make a way in the wilderness. Di ba ba? Kahit sa wilderness ay ang Panginoong Diyos ay gagawa siya ng daan. At doon din, sa wilderness na yun ay gagawa siya ng ilog. Amen? And river in the desert. Wala po, may imposible po ba sa Diyos? Hello? O kagaya ngayon, nangyayari sa Jeddah o di sa buwaba, di ba? So dati nun, puro tag-init lang dito at madalang yung ulan. Pero dahil ang Panginoong Diyos ay napakabuti, ay talagang para magkaroon ng maraming halaman dito, tumubo na yung mga halaman. Kaya lagi na niyang pinapaulan. Diba? Sabi nga ng iba, baka sa sunod, sa Pilipinas, maging desierto na, dito na yung maging kasi palagi nang nag-aulan dito. So, God knows. Ang Panginoong Diyos po yung nakakalam kung kailan yung mga bagay na yun magaganap. Pero ang nais ng Panginoong Diyos na yun, malaman natin ngayon, ay yung mga bagong bagay na paparating. At mangyayari yun kung, ano po? Mangyayari yun kung nagpalinsa tayo sa ating sarili. Pangalawa, ay tayo ay laging nakipag-usap sa Diyos. At pangatlo, tayo ay lumalakad na kasama ang Panginoong Diyos. So yun po, kapag nangyari yun, nagkagayon, yung stronghold na yun talagang nagkatanggal na, nawala na yung stronghold na yan. Ito po yung ating target, dito po lagi tayo titingin. Yung mga pulling down, yung pong mga stronghold na talagang ipaalis na natin sa Panginoong Diyos. Yung mga stronghold na ito. Amen? So yun po. Ayan. Magpalinis po tayo sa ating sarili. Lumakad. Nakasama ang Diyos at makipag-usap lagi tayo sa Panginoon. Ayun, yung by our devotional. Kaya meron talagang strategy. May mga pamamaraan ng Panginoong Diyos. Pastor, lagi naman ako nag-pray. Lagi naman ako nakipag-usap . Kahit kami, lalo na kami, mga driver.
bago sumakay ng sasakyan, Lord, gabayan ng kayo, patnubayan. Di ba? At pagka may mga, Lord, iligtas mo po yun, Lord. Iiwas mo po kami sa aksidente. So, pagka, lalo na yung, sino ba yung driver ng Kaskasiro? Pag yung driver nila, pray ng pray, ano? Sabi, doon na, may kwento nga eh. Lagyan natin ang bonus, ano? Yung papunta na kay San Pedro, at papasok, ay pinapunta niya doon sa ano, yung meron doon mga magagandang bahay, meron namang parang kubo pa lang. Ay yung yung isang lumakad kasama niya, kasabay silang kinuha ng Lord eh. Tapos sabi, ang ganda naman ng bahay mo na binigay sa'yo ng Lord. Tapos yung isa, di yung isa, dumaan na naman. Tapos sabi, Brad, ang ganda naman ng nakuha mo, binigay na sa mo. Pero nung yung pastor yung pastor yung kung sa'yo nasaan, di pinakita nung nag-guide, kubo pa lang at saka hindi pa siya buo. Kulang. Parang mali yata yung kwento ko, ano? Nakalapas. Wala yung pagka kasi yung nag-preach yung pastor. Yung pastor nag-preach. Nakakatulog. May tulog ba dyan? Pero yung driver, nung dumaan na yung driver na yung talagang lagi silang nag-pray. Nag-pray. Parang magkaibang kwento natin. Lalo. So pero yun yung essence niya na bakit yung favor yung driver. Samantalang ako pastor. Yung driver, kasi ikaw, pag nag-preach ka, inaantok yung mabuti na lang, walang inaantok, ilaw! Yung driver, Tapos yung driver talaga, ay paspasiro. Ayun, talagang lagi sila nag-pray. Kaya nakakarating sila ng ligtas kaya pa sa church. Praise God, yun lang po. So, salamat sa Panginoon dahil ipinalinisan natin ang ating sarili at tayo lalakad na kasama ng Diyos at magkipag-usap lagi tayo sa Kanya sa pamagitan ng ating mga devotion. Pastor, narinig na namin dati yan eh. Na minsan kasi may mga bagay na noong time na yun, lumabas ka o minsan busy ka sa kaya hindi mo ganong naunawaan. Kaya inulit-ulit na Lord. Diba? So nais niya po na bigyan diin at mas maunawaan mo kaya nais ang Panginoong Diyos na marinig po muli ninyo ang kanyang mensahe. Okay po ba? Amen. So, salamat po sa Panginoon. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ano po ay magsito? Glory to God. Ama, sa pangalan po ng Panginoon Jesus, muli nagpapasalamat po kami sa iyong kabutihan dahil tunay nga po, Lord God, na napakabuti po niyo sa amin dahil lagi niyo po kami tinuturuan, Panginoon, at ayaw mo po na kami mapahamak. Kaya nais mo po na anuman yung mga stronghold na nandiyan pa, Panginoon, ay ito po isuko na po namin lahat sa iyo, Panginoon Diyos. Yes, so Lord God, ito man po ay pride o ito man po ay lust. Lord God, hayaan mo nga po na yung mga bagay na ito na hindi naging healthy po sa iyong mga anak, sa mga lingkod mo. Sa iglesia ito, Lord, ay ito po'y pinapatanggal namin po sa iyo, Lord God. Yes, Lord, by your mighty power. Kaya, Panginoong Diyos, salamat po dahil nakita po namin yung mga anak, mga lingkod mo, Lord, na nandun po yung kanilang pagkaunawa sa iyong salita. At alam po, nananampalataya po na ngayon pa lamang ay nais na po nilang makasama ka palagi at nais na po nilang makipag-usap lagi sa iyo, Panginoon, lalo na sa aming mga devotions, Panginoon. Kaya maraming po salamat, Lord God. Kaya ikaw, Espiritu ng lust in the flesh,
spirit of pride, in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. Ikaw ay aming sinasawata, hindi ka na namin pinapahintulutan, at aming winawasak, dinudurog ang lahat ng mga stronghold sa oras nito. In Jesus Christ's mighty name of Nazareth, every stronghold sa oras nito sa pangalan ng Panginoong Yesus, mga natitira pang mga stronghold na yan, Panginoon, ay aming winawasak sa bawat buhay ng iyong mga anak at mga lingkod mo. In Jesus Christ's mighty name of Nazareth, every stronghold, O God, ay tunay nga po, Diyos, na nawasak at nadurog na, Panginoon, dahil ang iyong lahat ng mga anak, mga lingkod mo dito po sa United in Christ House of Glory Ministry, both Bethel and Canaan, Panginoon, ay naroon po sila ay nagpapalinis na, Panginoon. Naroon po, Lord God, na sila ay lumalakad na kasama ka po nila. Lalakad na po kami, Panginoon, na kasama ka namin palagi at kami po ay makikipag-usap lagi sa iyo, Lord God. Kaya salamat po, Lord God, sa pamamagitan nito, Panginoon. Makikita namin yung mga bagong bagay. Yes, O Lord God, and we will see the wonders. Yes, O God, hallelujah. Miracles and wonders will follow us. Yes, maraming pong salamat sa iyong kabutihan dahil tunay nga po na ikaw yung Diyos na kasama namin palagi. Dahil hindi mo kami iniwan o pinabayaan man. Salamat po, Ama, sa ilangan po namin. Pinapatungkol ang lahat ng papuri, ang pasasalamat, pagluwalhati at pagdakila. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Nailawag po tayo sa paraan ng salita ng Diyos para ibagsak ang stronghold. Kayo po ba yung nalinaw na lahat? Mixing exhortation ay magmula kay Brother Jojo. Amen. Dito po tayo sa sa short exhortation nga po tungkol nga po sa tithes and giving. Lahat po ba naniniwala na may Diyos? Amen. Lahat po ba naniniwala na ang buhay natin galing sa Diyos? Amen. At anytime, wala pong matanda, wala pong bata, anytime, pwede niyang kuhanin, di ba? Amen. So, tapos na. Ibig sabihin, in tithing and giving, ibig sabihin, kung tayo naniniwala ng buhay natin galing sa Diyos, much more na itong mga pagpapala. Mabili talaga. Mga pagpapala natin. Mga pagpapala po talaga na tinatamasa natin. Katulad niyan, isa lang nga po itong yung sa trabaho natin when we talk about the financial. Ayan eh. Nandun na yun eh. Bali, ibig sabihin, katulad ng binabagit nga po sa tithing, di ba? Alam po natin sa Old Testament, sa Malakay 3:10, may nakasulat nga po doon na bring the whole tithe into thy storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it. So, lahat po ito nakasulat sa Biblia. At alam po natin ang Biblia, Word of God. So, Old Testament po yan. At sa New Testament naman po, andun naman po yung I'll expound po doon yung tungkol sa giving. At gusto ko pong dahil pareho naman po siyang nanggaling sa sa Bible, sa Old Testament nga po yung about the tithing, and sa New Testament about the giving naman. Gusto ko pong medyo dagdagan ng konti sa giving. Pag sinabi po natin giving, it is a reminder that God is the supplier of everything we have. And it is a measure of one's love for God. Giving. At nakasulat nga po sa 2 Corinthians 9-7 sa New Testament, each man should give
what he has decided in his heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. So dito po, mas tumitingin ang Panginoon sa puso natin. Diba? Alam po naman natin yung tithes, pag sinabing tithes, 10%. Iba, it is a little harder for them. Diba? Sasabihin, alam naman ng Panginoon ang pangangailangan ko. So ito lang ang maibigay ko sa Panginoon. And the Lord is looking into your heart. As you give freely, at medyo talagang bukal sa puso mo, the Lord is looking on that. Though both ay nakasulat sa ano. So, yung giving na tinatawag o sa pagbibigay, pagbabalik natin sa Panginoon ng mga tinatamasa natin. So, yung tithing nandun na po sa Old Testament. Sa New Testament naman, yung giving with a cheerful heart. So, the Lord is looking into your heart. Talaga. So, alam naman natin na gamit, pagagamitan naman dito sa gawain, di ba? Minsan pagka kumakain tayo sa labas, di ba? Minsan medyo sosobrahan pa yung yung gastos natin. O kaya, minsan, lilibre ka, di ba? Uy, birthday ko, lilibre ako. Minsan pagka nakita mo, pamahal pala ako dun. Pero, pagkainan mo yung, paano ba ako nagbabalik sa Panginoon? So, yun po ang naano ko lang na tumitimo sa akin na both tithing and giving ay nasusulat sa Biblia. Now it's up to us to decide and to give yung maluwag sa ating puso. Ay hindi tayo napipilitan. Because yun ang mas parang pamano sa akin yung how you give. So, the Lord is looking to your heart. So, nawa nga po ay as we go along, nagbibigay tayo ganyan. Then, as you try to test God also, na talagang as you give, and the Lord showed to you what is really like to give. So, yun po ang medyo na ang akin ko lang, gusto ko lang pong hiwating more about the giving and tithing. Not just give, but what's in your heart. So, salamat po sa Panginoon sa simpleng exhortation nito about giving. At nawa nga ay pagpalain tayo palagi ng Panginoon. So, tumayo pa tayo. Salamat po Panginoon sa mga kapatid Lord na nakapagbalik sa iyo Panginoon. Gayun din po Panginoon sa mga iba pa na andun ang balak nila Panginoon at due time Panginoon. Doon na ngayon Panginoon na bubuksan mo ang kanilang puso na truly Lord, giving is one way of measure of our love for you Lord. Salamat po Panginoon sa puso ng bawat isa Lord. Doon nga Panginoon as we go on in following you in giving and giving and giving even without expecting nothing much in return Lord. Ay tunay nga Panginoon ay makasanayan namin Panginoon. At tunay nga Panginoon, habang nakakasanayan namin Panginoon ang giving to you Lord, of course Lord, your love, your blessing to us Lord is always there. And may we work Lord yung mga pagpapala na binibigay mo sa amin Lord, ay tunay nga Panginoon, we will work it Lord through our own way of giving and in following you. Salamat po Panginoon sa buhay ng bawat isa Lord. Salamat po Panginoon sa aming mga kumpanya Panginoon na financial na tunay nga
medium, Panginoon, ng aming mga financial na nare-receive, Panginoon, na tunay ngang nakakatulong sa amin, Panginoon, at sa aming mga pamilya, Lord. Mas pagpalaan niyo po, Panginoon, ang aming mga kumpanyang ito, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na mas lalo pang lumago, Panginoon, at tunay nga, Panginoon, na maging pagpapala sa amin, Panginoon. Salamat rin po, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Lord, na nandito, Panginoon. Nawa nga po, Panginoon, ay mas lalo po kami, Panginoon, na mamulat, Panginoon, about what truly is giving. Hallelujah. At tunay nga, Panginoon, mga pagpapalang ito, Panginoon, tunay nga, ito ay magamit lang, Panginoon, sa iyong iglesia, Panginoon, sa pagpapalaganap ng mga ng iyong salita, Panginoon, sa spiritual growth ng bawat isa, Lord, at sa salamat din po, Panginoon, sa maghahawak nito, Panginoon. Much more, Lord, we ask for the spiritual wisdom, Lord, the wisdom coming from you, Lord, at tunay nga, Panginoon, mas mapalago pa ito, Panginoon, magamit po sa karapat-dapat. Salamat po muli, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, sa iyo lamang palagi nanggagaling lahat ng pagpapala, Lord. And may we really worth it, Lord. Hallelujah. Sa mga pagpapala, kayo din sa pagpapalo, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Muli sa iyo lang ang pinakatapos naming pagpupuri, pagsambad, pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Hesus at sa pagsama ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ngayon naman po ay dumako tayo sa nakaraang linggong ito na mga na-blessed at sino po ang unang alam ko may dalawang na-blessed dito na nakita ko na karoon pa sila ng premyo sa araw na mga puso yan tayo. Mandatory. Okay, so, sa mapagpalang tanghali sa ating lahat at higit sa lahat sa ating Diyos na buhay. Yan, nagpapasalamat kami nung last Friday na hindi namin naasahan yun kasi plano namin yung bago mag-Valentine's na mag-meet kami. Minsan kami lumabas eh. Tapos Kupol. yun nga daw, yung sinabi ni Pastor Robert na punta yan sa ang alam namin talaga pag-aaral lang ako sa Kopol. Kaya punta kami, tapos sabi niya, mag-sleeper lang ako, tapos mag-jacket lang eh. Buti nga mo, hindi ko sinunod siya. Kasi pagpasok namin doon, purong mga nakapag-Amerikano, ba't ganito? Tapos talaga pa niya yung school pub niya. Sabi ko, ba't ganito? Nahiya na kami, gusto mo, hindi naman ako sanay sa mga ganong nandun doon eh. Kaya pilitan na kami pa yung una talagang lumalakad sa Ay, kasi kami yung bagong kasal eh. Kaya kami lagi na sa unahan. Pag tinawag kami, lagi na una doon. Ayun, masaya naman. Kasi nawala rin yung iya. Tsaka andun talaga yung kabutihan ng Panginoon kasi alam mo yung hinihiling pa lang namin, tapos yun na pala yun, ang alam talaga namin, pag-aaral lang, tapos yun na pala talaga yung gift ni Lord sa amin. Kaya yan, sa loob na to. Okay, so in addition sa in addition sa sinabi ni Brother Husband, yun nga, God is really a great provider talaga, and God knows what inside in our heart talaga. So kahit hindi natin sabihin kay Lord, alam talaga ni Lord kung ano yung nasa puso natin at ibibigay niya talaga yun. So yun nga, sabi niya, it's our first talaga na anniversary, Valentine. So napakabait talaga ni Lord. And aside from that, I would like also to gusto magpasalamat sa katagumpayan ng ating 80th anniversary noong last Friday. So glory to God for the victorious anniversary. Ay, 17th anniversary pala. Nag-advance na.
At saka gusto ko lang ding magpasalamat kasi nakikita ko sa atin na nagkakaroon ng yung brotherly and sisterly love. For example, lumalabas, nagkakaroon kayo ng bonding together. And in connection to that, on behalf of my brother husband, gusto ko lang magsabi, mag-express, hindi dahil may nag-confront sa amin, but really, matagal na namin plano talaga na magsabi na hindi kami talaga nakakasama sa mga bonding, sa paglabas-labas niyo. Dahil nga, all you know naman na bago pa lang talaga kami as couple. And once a week lang talaga kami nagkakasama, which is Thursday night, tapos Friday, minsan Sabado umuwi pa ng madaling araw or Friday ng gabi. So that's the main reason talaga bakit hindi kami nakakasama sa paglabas-labas niyo. And me, hindi ko inaano na unawain nyo kami, but inaano ko is yung respeto, kasi respect begets respect. Ayokong magkaroon ng misconception ba or yung misinterpretation na bakit kaya itong dalawang to hindi sumasama. Baka may stronghold, baka may barrier in between. No, I just want to clarify, there's no stronghold, there's no barrier in between, but yung time lang po talaga nun. At saka, di ba nga, sa akin kasi talaga ako, even before, homebody talaga ako. Even nung single pa talaga ako, hindi ako palalabas. Madaldal ako, given na yun. Pero yung lumalabas with friends, barkada, hindi talaga ako nun. So, how much more nung nag-asawa ko. So, yung focus ko talaga is si Lord. Second is yung family, yung kaming dalawa. Next is yung spiritual family. So, I hope that magkaroon ng clarification lang na yung hindi pagsama-sama naming mag-asawa. So, meron pa ba? Wala na pala. So, kay Lord ng lahat, magpuri at kasasalamat. Ayan po. Meron din kung matagal ko lang hindi narinig. Sister Tintin, meron ko bang galing na damang. Anong gano'n naman dito? Hindi, marami akong ipagpasalamat kasi in-enroll ako ng kapatid ko sa isang university sa Pilipinas at inalaw nila ako na mag-online class. So, uuwi lang ako doon for exam. So, hopefully mapasa ko yung bar exam. At saka, ipapasalamat ko pa yung sa dami-dami ng pinagdaanan ng room na yan, nakuha ko din. So, thank you. Thank you din kay Jo Marie at saka kay Ryan kasi pinaganda nila. At nakuha nila yung lahat na gusto ko nakalabasan ng room na yun. So, thank you. So, isang dahilan din kung bakit na sa dami ng flat dito sa Riyadh, ginusto ko talaga yan kasi gusto ko mag-focus si ate at ako dito. So, hindi pa ako makaalis-alis ngayon sa flat ko kasi ang dami ko pang obligasyon sa company, but hopefully, makafocus kami dito. Yun po. At yung pagbakasyon ng family ko dito sa May, so, dito. At sana makatayo ang kapatid ko dito. Pastor din yung kapatid. So, yun lang po. Meron kayo na balita. Pero pang mga nakikita ko na gustong tumayo dito sa unahan. Sister Mariam. Amen. Pasalamat po ako sa Diyos na buhay dahil sa 17th anniversary natin na nakita ko rin po na nagkaisa rin po tayo ng mga magkapatid dahil lahat nagkilos sa ating anniversary. Salamat sa Panginoon na andun po ang ating pagkakaisa na bilang magkapatid sa Espiritu. At pasalamat din ako sa anak ko na sa Diyos, sa buhay ng anak ko dahil sa protection na ibinigay ni Lord sa araw-araw na sa kanyang pagbiyahe, pabalik, makarating po siya sa pamahay nila ng mabuti. Yun na po, lalo na ang aking apo, salamat sa Diyos na binigay niya ng good health sa araw-araw. At lalo na ako sa protection, sa
pauwi at pabalik sa aking trabaho. Yun lang po. To God be the glory. Amen. Amen. Po, nagpapasalamat din po sa Panginoon dahil sa pag-uusap namin mag-asawa at na unawaan niya yung ating way papunta sa sa Panginoon. Kaya siya rin nagre-research na rin kung medyo pa rin doubt. Pero isa na yung paraan para lumapit siya sa Panginoon. Kaya po pasalamat. Pero po kung may gustong magpatotoo sa Brother Daniel, meron dito po natin tatapusin meron po mga announcement po sa susunod ay ang group 8 po para sa food presentation. ABCD, bakit kas? ABCD. Sina, bakit B? ABCD. Katatapos ang D. D ata ngayon. D yun. Oh, D. Tapos A na. Bakit B yan? A, B, C. B, C, D, A, B, C, D. Smirna. A. Sandali lang po, inaayos ni Pastor Joel ang ating mga presentations. Announcement. Smirna. Ikaw pala. Announcement. Oh. Para po sa announcement sa susunod na Biyernes, leaders prayer po ni Sister Maria. Ano bro yung pag-aaral? Presider po si Sister Maris. Opening prayer po si Brother Richard. At call to worship, wala pa po. Scripture Worship leader, Brother John John. Sabi Angel. Oh, Angel. At Divine Message, Sister Maria. Scripture na kayo next week. Para sa short exhortation, si Sister Ivy. Sa closing prayer po, si Pastor Roger. At sa benediction po, si Pastor Roger dito. Sa food group, yung Smirna, Group A. Wala po sa Hindi po ako. May ano po yan, binura ko. Po. Yung nasa baba, Sister Maria Min. So ito po, ang ating susunod na magbibigay ng closing prayer po, si Brother Daniel. Amen. Amen. Bago po tayo mag-closing, may announcement po tayo. Regarding po sa mga nakatapos ng SOM, sino po ba yung mga nakatapos na rito? May ano po tayo, may tuloy-tuloy na po yung pag-aaral natin. Bali, kukunin ko po yung mga listahan kung sino po mag-enroll sa actual, bass, gitara, tapos sa media, sa drum, saka sa keyboard. Kukunin ko po yung mga pangalan mamaya, sino. Hanggat maaari po, lang, specific lang po, hindi po pwede dalawa yung i-enrollan. Kung ano po yung nasa heart nyo, ayun na po yung tuloy nyo. Tapos may yung voice lesson, wala po muna. You have to be yung voice lesson. Kung sino yung gusto mong... Bali, magpo-post ako sa group natin sa chat ng UI. Kasi may bali 5 bali dagdagan na naman tayo ng isa pang church na makasama natin sa collaboration. May mga nag-enroll na. Ito, binabasa. Kaya hanggang maaari, kahit yung mga hindi pa po nakatapos ng SOL, pwede po sila. Pwede pong mag-enroll. Kasi naman yan, beginners. Tapos iba yung advance. May mga, kung feeling nyo, advance na yung level nyo, doon na kayo mag-enroll sa advance. Advance
Hindi, bali may meeting, baka next week ang simula. For 1 month lang yun. 1 month siya. Tapos aanin lang natin yung oras kung anong pasok na oras para sa lahat. Bali, sana pasok sa oras natin lahat. Tatanungin natin yung bawat isa kung ano yung ano. Tapos hanggat maaari, kung makaka-avail kayo ng mga instrument na gusto nyo, kasi ang sabi kasi ni Pastor Edmond, para ma-enhance din natin yung ano. Kaso alam dito, okay naman na. Yes, kaya Richard, bass. Si Kuya Jomari, bass din. Kunyari, yung drums bro, okay lang rin. Kasi dito yung pag-aaral eh. Ang voice lesson sa ano, sa ICAM. Kaya ano kayo ron? Kasali kaya, si Joy? Lahat tayo. Kasi di ba, pinag-pray natin na makumpleto yung musical natin, yung worship team natin. Sana mag-enroll tayo lahat. Yung mga ano, kasi talagang nakikita natin ang ano, potential eh. Ay, si Ate Mons, maganda boses niyan. Si Joy. Sa Teresa. Sa Baby. At ay, depende. Sister Maris, maganda naman yung boses niya talaga. Yung tayo na babae na nagbubuwalas talaga eh. Diba, sa titi, baka may mga potential. Kung ano, instrument, pwede rin po instrument. Ano pa tayo, bali mamaya, kukunin ko yung mga pagkatapos kong pagkain, kukunin ko yung mga pangalan ko anong saan kayo. May ano yata, installation fee na 30 reals. Para magseryoso tayo. Para magseryoso tayo sa pag-aaral. Sige po, tayo po tuloy lahat para po sa closing prayer. Sige po, tayo yung mukat manalangin. Palakpan natin ang Panginoon. Hallelujah Lord. Diyos, nakapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Lubos kami nagpapasalamat, Panginoon, dahil Lord, pinagtagumpay niyo naman, Panginoon, ang gawain, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga buhay na itinayo niyo, Lord, sa pulpito nito, na lahat kami, Lord, ay sobrang na-bless, Panginoon, sa mga sandaling ito, O Diyos. Alam ko, Lord, yung mga naituro, Lord, na ginamit yung daluyan ng sentamo na si Pastor Joel, ay ito, Lord, ay tumanim sa pinakamatapang parte ng puso ng bawat isa. At Panginoon, ito'y may apply namin sa bawat buhay namin, Panginoon, na kami mapagtagumpayan namin, yung mga strongholds, yung mga Jericho namin sa buhay, Panginoon, special, Panginoon, yung lasted flesh, at yung pride of life, Panginoon, na kanyang tinuro sa araw na to. At salamat, Lord God, sa kaigisa ng bawat isa. Nawa, Panginoon, na hindi kami mananatili sa ganito bilang, hindi kayo papayag, Panginoon, at dalangin namin, O Diyos, na marami pa kami mga gagamitin niyo kami, Michael, para magdala, Lord, ng mga kaluluwa dito, Panginoon, sa iglesia nito, Panginoon. Na dito yung mga upuan na yan, mga bakanting upuan na yan, Panginoon, mapunuan, O Diyos. Even, Lord, ang aming worship team, Panginoon, na maraming kulang, Panginoon, lalo na sa drums, na may magkukumit dito, Lord. Alam ko, Panginoon, yung times, Panginoon, makakompleto kami at masaya at masagana, Lord, ang itong iglesia ito magpupuri at bibigyan ka ng parangal, Panginoon. Amen. Salamat, Lord God, sa mga tinayo nyo, mula, Lord, sa decider, wala, Panginoon, sa nagpa-awit, yung worship team, Panginoon, wala pa yun sa nagbigay ng short exhortation, Panginoon, at even, Lord, si Pastor Joel, Panginoon, na ginamit yung mighty Lord. I pray, Panginoon, na marami pa kayong itatayo, yung mga leaders sa iglesia nito, Panginoon, yung mga may commitment heart, Panginoon, handang magbigay ng oras, panahon, para, Lord, makinig sa panawagan na pinagkaloob nyo, Lord, sa bawat isa. Alam ko, Lord, Panginoon, may kanya-kanya kaming kaloob na nanggaling sa iyo. Ito'y magamit namin ng wasto at maayos. At ikaw, Lord, na maparangalan at ikaw madakila sa buhay ng bawat isa. Salamat, Lord God. Ito po ang aming samang dalangin. May pasalamat sa matamis sa pangalan ng Panginoon Jesus at gabay patuloy ng Banal na Espiritu. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magwiga ng Amen. Amen. Bilang benediction, hallelujah. Ating po itaas ang ating mga kamay, hallelujah. Hallelujah. Sabi po sa Hebrew 13, verse 20 to 21, ang Diyos na pinagmulan ng kapayapaan na siyang muling bumuhay sa ating Panginoong Hesus, na naging dakilang pastol ng mga tupa, dahil sa kanyang dugo ang nagpatibay sa walang hanggang tipan, naway ipagkaloob niya sa inyo ang lahat ng kailangan ninyo upang may sagawa ang kanyang kalooban, at sa pamamagitan ni Jesucristo ay gawin niya sa atin ang nakalulugod sa kanya. Papurihan nawa si Kristo magpakailanman. Amen. Hallelujah. Amen.